Meaning to say, kani nga mga Christians, ang root nila ani, gikan sila sa Judaism. So, mo na siya dapat na ito makita. Okay, so dire, according dire, sa Judaism daw, origin niya, okay, 2000 BC with Abraham. So, this is just an approximate, ha? Okay? So, the same time, ang sacred text niya is Tanakh, no? Kaning word na Tanakh, divided ni siya sa tulo ka pinulungan. From the word ta, from the word na, from the word ka. Ang ibig sabihin santa is Torah. Ang na, nabiim, ang ibig sabihin ng nabiim, prophets. And ka, itubim, ang ibig sabihin na writings. So, ibig sabihin, ang Old Testament, tulo ang iyang komposisyon. Kata? So, Torah siya, prophets, and writings. Ang Talmud is different, ha? Is different sa Tanakh, ha? So, Talmud is murag commentaries nila. Kata? So, ibig sabihin, mao niya ang ilahang mga sacred texts dito. And then, makita nato direksyon na ang key beliefs sa Judaism, they are so very strict, no? Sa ilahang belief, nagtawag nato, there is only one true God, that is Yahweh. So that's why ang ilahang belief system, monotheism. Pag musulti kang monotheism from the word mono, meaning they believe that there is only one God. Pag musulti kang polytheistic, ibig sabihin, tuo kataghan ang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, sila, nagatuo lang sila nga ang Diyos usara. Asa makita, Deuteronomy 6 verse 4. Magsulti sila ito, Hear, O Israel, your God is one. Okay? So, kani siya, tandaan na ito, pag musulti kang Yahweh, this is a descriptive name. Dili na siya proper name. So, descriptive name na siya sa Ginoo, gitawag nila YHWH. Ang pronunciation ana is Yahweh. Ang ibig sabihin ana, God is supreme. Ang point niya ana, nasa tanan nga Dios nga nag-exist sa kalibutan, kaning Dios nga nagpaila kay Abraham, mao ni siya ang pinakataas nga Dios. Okay? So that's why he describes siya as Yahweh. So at the same time, ang ilang belief ana, ang covenant para nila is intended lang with Israel. Asa sila nanukad ana dito kay Abraham when God called Abraham in Genesis chapter 12. Di ba? Pagtawag kay Abraham, then Abraham follow God. And then may promise, may covenant ang Ginoo kay Abraham na you will be the father of all nations. So para silang thinking, ang Judaism, sila, naka-anchor sila dito sa covenant. Okay? Ibig sabihin na covenant, Abrahamic covenant. Mo nang ilaha. So they believe na tanan nga tao gawa sa Israel is dili gipili sa Ginoo. Sila lang. Pero wala sa sulting nga walay anong uban nga luwas, ha. Pero para sila ba ang covenant ni Lord intended lang sa ilaha specifically. And then sila believe, ilaha gyud tudlo piminti ang importance sang law, importance sang Torah. Okay? Actually, approximately kung atong basahon ang Biblia na ay approximately 613 laws. Okay? Appeal ang commandment ni Moses, appeal ang 10 commandments. Ano nasulti man ako nga 10 commandments, appeal ang commandments ni Moses ug appeal ang 10 commandments. Ano nasulti man ako? Kay ang 10 commandments dili man si Moses ang nagsulat. The only commandments that was been written by God directly by God is the 10 commandments. Ang Diyos yung nagbugna, ana. Pag musulti kang Mosaic law, mauni siya ang mga law nag-establish ni Moses na naka-anchor siya sa 10 commandments. Meaning to say, ang 10 commandments is the foundation of the law. Ibig sabihin, maunang ilang konstitusyon. Dili pwede mubuhat si Moses o balaod to address the needs ng katawhan sa una, sa iyang panahon, na mugawas siya sa 10 commandments. Okay? So, dili na ito makita ng ilang tudlo ang importance ng law. Kasi ang Torah, ang purpose ng Torah nga nung gihatag sa ilaha para i-guide sila, i-instruct sila na mahimo silang loyal sa Ginoo. Mao gyud na siya purpose sa law. At the same time, sila po gibilit nila nga sila nagatuog yun about sa coming sang Messiah. Pero ang ilang understanding sa Messiah
is tawag nato nga dapat under siya no sa lahi sa usa ka king. So ang tan-aw nila sa isa ka Misaya is kingship yun. Pag musulti kang kingship, ibig sabihin wala na sila nagabase dito sa imuhang ano dito, kundi nagabase sila sa ginatawag nato nga unsa, sa ginatawag nato nga literal kingship yun. That's why when Jesus came, dili na madawat si Jesus because pag abot mo ni Jesus diri, dili man good siya musulti nato nga hari gid siya by appearance ba. Si Jesus is a son of a farmer. So para siya di nakatanggap-tanggap, para sila man gud ang Misaya is murag yung hari gyud ang figure. Mo nang ilang understanding sa kaming Misaya. Pero pangutana diya, pastor, klaro man to sa Old Testament, magi-describe man nito kung unsa sa nga klase. Actually, ang problema sa mga Hudyo, ang problema sa mga religious leaders nila, dili kay tungod nga dili nila kaila si Jesus as a Messiah. Ang problema nila, dili nila madawat na si Jesus ang Messiah. Kalahi na. Kabalo sila na si Jesus Messiah. Dili lang nila madawat. Una sa ang emphasis. Pato? So, ibig sabihin, because of what? Because of pride. Ibig sabihin, isa lang kaanak sa karpintero mag-rule sa tuwa. Diba? Klaro mo na. Nga nang masulti man tang kabalo sila? Because it was written in their Torah. It was written in the Bible nila sa una. It written in the Old Testament scripture. Imposible na wala kabalo ang mga scribes, mga Pharisee, anak. Okay? So, dire, makita natin igsoon na ang view nila kay Jesus, hindi sa Messiah. Kasi gi-reject nila eh. Diba? Ang view nila is a false prophet in some sects. Kaya nga si Jesus, gitawag nila na siya, mura siya o gano. Mura siya o siya ang nagpagubot ba sa Judaism. Eh because gikan siya sa Judaism, tapos nagtudlo siya og mauni. So para sila, gina-consider na si Jesus na false prophet. Dili siya Messiah. Okay? And then, at the same time, ang salvation nila sa una is obedience to the law, repentance, and good deeds. So, muna siya. So, kung sulti kang ang salvation nila, so ibig sabihin, makita na to sa ilang understanding niya. Sa ilang understanding is kailangan mag-base sa malaod, repent sila, o mabuhat sila o sumahali. So, muna ilahan. Ang ilang belief. So hangtod karon mao nang ilahang belief system. So kung atong tanawon na siya igsoon, diya to makita nga actually ang Christianity diya gid siya diya siya mo na yang root, no? Mo na yang top root ba. Ibig sabihin diya siya nag-evolve. Kay ngano man evolve ang Christianity because ang Christianity is the fulfillment of the Old Testament. So, muna sa klaro. Kung unsang gitudlo sa Tanakh, kung unsang gitudlo sa Old Testament Scripture, it was been fulfilled in the New Testament. So, Christianity, nagtaproot siya asagikan sa Old Testament. Diyan sa gikan yun. Ang problema sa mga Judaizers, dili na madawat ang New Testament. Okay? Kaya anong New Testament contains the teaching about Christ. So, muna. So, that's why para sila, ang ilahan ng Bible, ang ilahan ng Scripture is the Tanakh, no? Especially Torah. Okay? So, mo na siya nga ito makita. And then, at the same time, discuss natin ng isa po, naputay belief system, no, gitawag na ito nga, atheism. So, actually, ang atheism, ang other terms ng atheism, gitawag po natin na siya nga, secular humanism. So, kani sila, mauni sila ang mga tao nga dili motoo nga naay Ginoo. Pero kung atong tan-awon, makonsider ya po nato sila system of belief. Nga naman, kung ang Kristohanon, system of belief, kaya nagatuo ta nga ay Ginoo, sila system of belief yapon, pero ang belief nila, wala sila gatuo nga naay Ginoo. So either atheism or either theistic ka, pareho yapon na sila nga system of belief. So that's why atheism is not an organization, atheism is a religion. Unang problema sa atheist, hindi niya i-claim na sila religion. Paano mo madili religion kay naamo mo sistema sa pagtuo? Unsay sistema, unsay pagtuo ninyo? Nga walay Dios, o di pagtuo man gyapon na. Faith man gyapon na. Pero faith nga walay Dios. So ibig sabihin, part gyapon na sila.
So kaning atheism kung atong tanawon ani, ang belief nila kay God wa gyud. Di ba? So ibig sabihin, they believe that there is no God, they believe that there is no divine being. So para sila we come out in nothing. Wala siya. So tanan nga nasa tuwa is a matter of chance. Ano lang. So dire makita nato ng sacred text nila, natural, wala din na sila. Kaya ang ilahang philosophy is nakabase lang sa science, reason, at sa ilahang own thinking. And then, di po natin makita ng moral view namin, morality is subjective or socially constructed. Meaning to say, wala sila gatuo nga naay objective morality. Pag musulti kang objective morality, naagyutay basihan sa standard. Naay nagmugna ba sa standard. So sa ila, pag musulti silang moral subjective as moral subjective, para sila ang ibig sabihin, kanang morality, basta lang na siya nahuna-hunaan sa tao. Okay, nakuha to? Pero ang pangutana mo gud diya, how can a man distinguish what is good and evil? Ibig sabihin, kung naay good and evil, there is somebody nga naay gyud nagatudlo og moral absolute. Naay nagatudlo og moral what? Objective. So, ibig sabihin, naagyo na standard, ganun makasulti man tanga magpatay, sala. Asa nagikan? Hindi na siya basta-basta mahunahunahan sa tao. Ibig sabihin, kung nagsulti sa sala, ibig sabihin, there is somebody na nag-initiate, na nagpanday sa balaod. Okay? So, another thing, makita po natin today, ng purpose ng ilang life is self-determined. Meaning to say, pag self-determined, ikaw ang bubuot sa imong kagalingon. Ano ra? Pagkatapos, pag namatay ang tao, wala eternity. Pag namatay ang tao, ang ilang emphasis sa death is nagsis ka sa kalibutan. Tandaan na to, ang death by definition is di lang sa cessation of life. Okay? Pero pag musulti kang cessation of life, ang death dapat din nato siya pwede i-define nga murag giyatawag nato nga totality nga mawala na ka. Ang death does not mean extinction. Okay, di na siya mao. Ang death by definition is cessation of life. Meaning to say, bisa mo adto ka sa secular definition, ang death is the separation of the soul from the body. Secular definition na siya. So, ibig sabihin, kung secular definition na siya, so meaning to say, ang death is not extinction. Meaning to say, hindi nga, pag namatay ka, wala na. Ibig sabihin, there is somebody good. Secular na siya. Bisa mo adto ka sa Bible, bisa mo adto ka sa Webster Dictionary, mo nang ilaha. Death is a cessation of life or death is a what? Separation of the soul from the body. That is, pagtulunan na siya, sige tawag na ito ng saman, anthropology. No? About the study of man. So, doon na ito makita igsoon na kani siya, kumbaga pa, kani siya nga belief is mauni siya ang usa ka belief nga one of the most common problem na ginatubang karon sa secular world, especially in secular universities. Kasi daghan karon mga students na medyo mga students ato sa secular karon nga nag-involve no sa inganing sistema sa pagturo. Niabot sila sa posisyon ba kamusulti na sila na walay Ginoo. Kasi ang pag-believe nila kay God, pag di na ma-experience, para sa ilaha, di tinuod. So, ibig sabihin, ang ilahang belief sa Ginoo, mutuo lang sa Ginoo kung ma-experiensyahan nila. Okay, nakato? Pero tandaan na to, dili guarantee, dili siya tawag aning formula, no, ang experience para mutuo ka sa Ginoo. Kailangan evidence. Okay, facts ang kailangan natin i-take. So, direction, mao na siya ang mga different system of belief. So, ibig sabihin, lahi-lahi ta. Okay? Pag muadto ka sa Islam, ay ng Diyos si Allah. Lahi ang ilahang way of entering into eternity. Nasa sila ginasunod, 5 pillars. Sa Hinduism, lahi po. Para sa ilahan, nagtuo sila sa Brahman. Ibig sabihin, there are no certain divine na personal because Brahman is impersonal. Ibig sabihin, we are all part of it. Diba? So, ibig sabihin, everything is God. Second, ang ilahang way of life is karma. Mubuhat kag maayo imong kahimtang. Kung di ka mubuhat og maayo,
ang balik sa imo ha, dili pod maayo. That's why sa ilahang eternity, nagatuo sila og what? Wala sila gituog absolute eternity. Ang ilang ginatuuhan is unsa man reincarnation, mag-reincarnate ka. So sa Buddhism na pod, dahil na pod. Okay, so sa ilaha walay certain deity. Okay, just they follow the principle of Buddha. Ang ilang emphasis dito nga mahimo silang sama po ni Buddha because they believe na si Rangka Gautama mao lang na siya ang nakaagi og gitawag itong nirvana ug mao nang ilahang ginaapas. So by doing it para mabuhat nila na kailangan nila mosunod sa eightfold path. Okay? And then pag-abot na po diri sa Judaism is different because sa Judaism na po ang Christianity diha siya nagpa-truth. So sa Judaism they follow the Old Testament. And then ang atheism totoo nga walay Dios. So diri makita nato nga mao nang ilang system of belief. Okay? Kato, sa laylay ng mga major nga religion sa kalibutan. So karon nga po, let's try to focus sa Christianity. So siguro kay focus mo nato ang Christianity, dagdag dito sa tuwa nga kabisado gyud ang Christianity. Amen? Do. Sure? Okay. Kaniya, kay Christian man ta. Huwag yung gipalas na to na. Anong gipalas na to na? Kay, para at least, tanaw na to. Kay kita, nag-claim mo nga Kristohanon. Dito na una to, kung... Ha? Dili man ta makano, dili man ta makasulti nga kita, di man ta pwede mo imong epektibo no, sa pag-share sa itong pagtuo kung kita mismo, di na to kabisado atong pagtuo. Diba? So dili ta mahimong ano ba? Dili ta mahimong what? Dili ta mahimong pagani kanang dili ta mahimong epektibo. Okay? So dire, so dato. So pamasulti kang Christianity, so walang duda, Christianity was been established around 1st century AD, approximately 30 down to 100 AD. So diha gina siya nagsugod. And then kani siya rooted siya in Judaism. Anong rooted in Judaism? Kay because wa ta nagsulti nga sipak sila sa Judaism ha. Ibig sabihin, Christianity is the fulfillment. Pero pastor, sa mga Jewish na tao, may gihapon nila ang ibang Christians. Yan nga, kasi para sila is a sect. Para sila is false teacher. Wala nga, makita sila Christian nila dun. Para sila apostate ang mga Hudyo nga nahimong Christian. Kaya nga naman, false teaching. Pero wala nila nabalaan kung atong tanawon, actually, in the scripture, especially sa Old Testament, Christianity is the fulfillment of the Old Testament. Una sa dapat ito mabalaan. So para sa ila, so tinito ako ganiha, dili nila dawat ang Christianity, dili tungod ng wala nagatuo kay Kristo. Kilala sila kung kinsa si Jesus. Ang problema, total rejection sa kamatuoran. Kay kani sila, expert na sa law, posibliwan ng balana. Klaro man na, nga nahay isa ka virgin, shall give a birth to a son. I-mention na sa Old Testament. Gisulti dito, nga unsa man, nga mosakay siya sa donkey. I-perform mo to ni Christ. Makita dito nga itawo sa si Jerusalem. Klaro man to. So, sa nila mas to si Jesus sa katuningan siya ang law ni Moses. Ayun nga. Kaya because di ka nila madawat. Kasi ang ilang expectation sa kingship, pag musulti ka sa Messiah, sa kingship, katong unsang appearance sa hari, sa ilaha sa mauna. Kaya because ang ilahang pagkaibalo sa restoration sang kingdom is literal kingdom. Okay? Ang point nila ba, nga naay isa ka umaga pa nga Messiah nga ipadala ang Ginoo nga hari gyud kay syempre under sila sa Roman Empire nga murule sa ilaha as king mo na ilahang perspective pero wala nila nasabtan nga lahi ang point actually more than pa sila gina-expect. Okay, so